Sa tingin ninyo, sinungaling tong father na to? Huwag na lang nating tawaging father. Tong pari na to. Sinungaling? Oh, hindi. Pag-usapan natin, napaka-importante nito. Merong bagong facts. Bagong detalye dito sa pagkakademanda, pagkakasampa ng reklamo dito kay BP Sara dito sa Ombudsman. Okay? Tingnan natin ito. Bulto-bultong dokumento ang bitbit ng iba't ibang civil society leaders sa Office of the Ombudsman na maghain ng mga reklamong plunder. Ang dami nun! Oh, siglit-siglit, nasa na yun? Ang dami niya na. Meron bang nakasulat dyan? Baka mamaya paek-ek nyo lang yan. Sana man lang kayong media, binulat-lat nyo. Pakadami naman ata niya. Nasubukan ko naman sampa sa bagay sa Supreme Court. Baka dyan sa Ombudsman, mas marami. No? Ito yung reklamo. Isinampa sa Ombudsman, Nino! Boyi, alam na this. Ito ang bitbit ng iba't ibang civil society leaders sa Office of the Ombudsman na maghain ng mga reklamong plunder, graft, malversation at bribery laban kay Vice President Sara Duterte. Inireklamo rin ang 15 opisyal ng Office of the Vice President at DepEd na minsang pinamunuan ni Duterte. Kaugnay yan ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Yun! Yes, Father! Naka-uniform pa talaga. Ay, kasi po tayo hindi po Katolik. Hindi ko alam kung naka-uniform siya. So, ibig sabihin na is representing the Catholic Church. So, I don't know kung ito ba ay hinahayaan ng Katolikong simbahan. Pero hayaan na natin yung religious part na yan. Ano? Nirerespeto po natin ang lahat ng reliyon. Pero ito kay Father, talagang dinidiin niya si BP Sara. Ang tanong ko lang sa inyo, di ba? Bakit napakadaming confidential funds? Simula't simula sa presidente, mga secretary, at kung sino-sino pa hanggang sa local government may confidential funds. Bakit napagtripan ninyo si BP Sara? Wala namang problema kung yun ay sisilipin nyo dahil kayo ay mahal nyo ang taong bayan. Ayaw nyo maraming nagiging adik. Gusto nyo maayos na bayan. Ba't si BP Sara lang? Ang daming may confidential funds. Yan po nagiging problema natin eh. Pag nakatingin lang tayo sa isang tao, ibig sabihin, trinabaho. Tatandaan nyo po yan ha. Naku, napakantindi yan. Kasi pag yung ibang tao hindi isinilip, tinatrabaho. Alam yan ng mga vloggers, wag tayong maglokohan. Bakit yan lang ang isinilip ninyo? Alam yan ng mga politiko. Alam yan kahit ni Auntie Claire. Sila nga may trolls eh. Alam nila kung sino pinapatrabaho. Pinatrabaho yan. Di ba? Father, tanong, magsisinungaling ka o hindi? Nagtahin ako yung nagtatanong lang. Pinatrabaho ba yan o hindi? Kung hindi pinatrabaho, bakit diyan kayo lang nakasilip? Kayo na magdesisyon. Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund. Ayan. So, ibig sabihin, kahit confidential funds, hindi mo pwedeng sabihin na kung saan-saan mo ito gagastusin. Meron niyang patuntunan kung paano gagamitin. Tama. Kaya nga, sinubmit niya sa COA. At anong sabi ng COA? Nagamit ito ng tama. Anong mahirap intindihin doon? Kasi alam mo nyo kayo, okay? Ako'y matanong ko lang, sabi ko nga, nirerespeto ko lahat ng reliyon. Tanungin na lang natin yung Katoliko. Huwag na nating tanungin yung hindi Katoliko. Ito bang pari na ito,
ay proud kayo to represent Catholic Church. Yun na lang. Ngayon kung proud kayo, di so be it. Kayo Katoliko eh, di ba? Pero ito namang sinasabi niya, ginamit ng tama at pinatunayan niya ng kuwa. Di ba? Ang problema nyo kasi, hindi kayo lumusot sa impeachment, tatambakan ninyo. Okay? At asahan natin, marami pang gagawin kay BP Sara. Even them, yung mga pink, sinasabi, pag nakatakbo si BP Sara sa 2028, panalo si BP Sara. Kaya they are trying to eliminate BP Sara hanggang 2028, tatapunan siya ng putik. Ang problema, yung putik, hindi tumatama kay BP Sara. The records, the stats, the trust rating will show hindi tumatama yung putik. Yung putik na binabato ninyo, bumatama kay Bongbong Marcos. Dahil si Bongbong Marcos dumadaos ang rating. Gets po natin. Kaya nga sinasabi ko, tigilan nyo na kasi sira kay BP Sara. Unless mamatay si BP Sara, she will be the next president. Tapos na po yan. Focus na lang po tayo sa iba. Palakasin nyo yung kumuha kayo ng ibang vice president na malakas na pwedeng pag na-impeach si BP Sara ng presidente na siya, pwedeng pumalit. Palakasin nyo Congress. May mga paraan. Okay? Ng mga politiko. Kasama sa mga inireklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, tagapagsalitang si Attorney Michael Powa, at dating Vice Presidential Security and Protection Group Head at ilang mga taga-OVP at DepEd. Inilakip ng grupo sa reklamo ang report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa confidential funds ng BISE, kasama na ang mga acknowledgement receipts ng mga tumanggap ng confi funds gamit ang mga gawa-gawa umanong pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. Lintik na Mary Grace Piatos na yan. Hindi ka naman talaga maglalagay ng totoong pangalan dyan eh. Okay? Halatang-halata kayo eh. Kayo nagtatanong, magdiretsahan nga tayong mabuti. Kayo ba ay komunista? Kayo yung mga makakaliwa, kayo yung mga rebelde, kayo ba ay konektado sa CPP, NPA o yung panggugulo? Terorista, panggugulo ng gobyerno. Di ba? Ay, tanong ko lang, kayo ba ay hindi member ng mga nabanggit ko? Diretsa ang tanong na yan. Kasi kung hindi kayo member no, nakakapagtaka yung mga galawan ninyo eh. The likes of you, guys. Nakakapagtaka lang. Kung hindi kayo member kung hindi kayo komunista, etc., etc. Kasi meron talagang sinisira eh. Alam naman natin dati pa yan. Okay? Kayo na mag-isip kung sino-sino tong mga taong to. Alam natin na mayroon talagang gustong sumira sa gobyerno. Gusto pabagsakin ng gobyerno. Ito yung mga komunista. Ito yung mga, may tinatawag silang lefties, kaliwa, kanan, kung ano-anong tawag nila. Iisa lang ang punto niyan. Pabagsakin ng gobyerno. Hindi nyo ba alam, the fact na kinakampihan nila ng kinakampihan at sumasang-ayon sila sa gustong mangyari ni Bongbong Marcos ay pagpababagsak na ng gobyerno. Bakit? Nasisira tayong lalo. Imbis na nagiging accountable, ang adik hindi nagiging accountable. Instead na nagiging accountable, ang mga masterminds, ang mga nasa ghost projects, yung mga flood control projects, hindi nagiging accountable. Indirectly, people are involved sa pagpababagsak ng gobyerno. Kaya nga yan ang tanong ko eh. Kayo na lang tanungin ko mga manunood, itong mga ito ba ay komunista? At kung hindi man sila komunista, ito ba'y galawang komunista? Hiling nila sa Ombudsman, silipin din ang bank accounts ni Duterte at hanapin kung saan talaga napunta ang confidential funds nito.
So, ang hiling nila sa ombudsman. Ano pang aasahan natin? That is the problem. Yung ombudsman, hawak ng presidente. Eh, kung titingnan nga natin, very questionable ang pagkakatalaga kay Boying bilang ombudsman. Bakit siya? Politiko siya. Ang dami niyang kamag-anak na politiko. Tapos ombudsman siya. Tapos mukha siyang press con. Napakahilig niya sa camera. And alam natin na si Boying is involved sa pagkidnap kay PRRD na may utos ng presidente. Nagalit kay BP Sara. So, ano nga asahan mo dito? 'Di ba? Kasi wala silang talagang laban sa Supreme Court eh. Una, ang Supreme Court hindi tinalaga ng presidente. So walang utang na loob. Hindi politiko. Hindi kailangan, wala siyang pakialam kung maging presidente si BP Sara or hindi. Kasi wala siyang kaplano-planong tumakbo or ang pamilya niya hindi tumatakbo. And unlike the ombudsman, ang daming kamag-anak na politiko. Oh, even Boying is a politician. What can we expect with Boying? Nagkampi-kampi na si Jai. It's public knowledge. Lahat yan ayaw kay Sara. Lahat gustong pabagsakin si Sara. We have a problem sa mga nangyayari ngayon. Kita mo nga anong ginagawa nila. Di ba may issue pa dito na yung isang preso ay kaklase daw ni BP Sara sa law school 1991. Ano siya nun? Elementary pa lang. 1991 high school ako ata nun. Ano pa to si Sara? Elementary lang to. Ang aga naman mag-law school ni BP Sara. Alam mo yung ganon, ridiculous na talaga ang nangyayari. And that's why it's a desperate move. It's very obvious. Importante yan kasi dyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na Kasi katulad niyan, gusto lang nilang harasin si Sara eh. Buksan yung bank account. Bakit si Bongbong hindi niyo pa buksan ng bank account? Ang dami ng ebidensya pointing towards him dito sa anomalya ng ghost projects. Lahat kayo dyan nasa picture. Tahimik. Kay Bongbong, paano kayo? aloy sa bank account si BP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure mula sa Anti-Money Laundering Council. Galit po tayo sa nanggagamit. Galit po tayo sa kasinungalingan. Galit siya sa nanggagamit. Galit ka sa nanggagamit o sa gumagamit? If you know, you know. Alam niyo sinasabi ko, mamaya i-discuss natin yan. Galit ka sa adik? Galit siya sa nagsisinungaling. Again, another, if you know, you know. Ibang klase ito Ibang klase itong pare na ito. Gamit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Nagbabaluktot ng katotohanan. Of all people, ikaw pa magsasalita noon. Mamaya po ipapakita natin. Walang politika dito. Isa sa ilalim ng ombudsman Naniniwala kayo sa paring to? Walang politika dyan? Bobo ka na kung hindi mo alam na walang politika yan. sa evaluation ng reklamo. Ay! Bobo o bayad? Bago isa lang sa fact-finding investigation. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Vice President Duterte at iba pang inireklamo. Kung ako kay BP Sara, hindi na ako magkokomento sa mga trolls na to. These people are clowns. Para sa GMA Integrated Ito po, next gusto ko, may connection tayo doon, papakita natin yung sinabi ko kanina. Ito,
patungkol dito sa pari na ito. At meron siyang binanggit na gusto kong bigyan ng komentaryo. Basahin muna natin. Kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Isa-isahin natin. Basahin natin ang buo. Walang politika dito. Bilang pari ng simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel and that is why I'm here. Father Flavi ba to? Villanueva. Okay? So, isa-isahin natin. Kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Yan na lang ang laging sinasabi kay BP Sara eh. Kung walang tinatago, humarap siya. Bakit hindi nyo paharapin din yung iba? Pantay lang eh. Father, pantay lang. Dapat patas tayo. Wala kayong pinapanigan. Bilang pare, sinabi mo nga, pari ka, dapat wala kang pinapanigan. Bakit hindi nyo paharapin din? Si Bongbong Marcos. Siya'y pinaratangan na adik. Kung walang tinatago si Bongbong Marcos, bakit hindi niya harapin ang drug test? Tinuturo siya ni Saldico. Bakit hindi niya harapin kung wala siyang tinatago? Yan ang punto natin, Father eh. Hindi ka naman siguro bobo. Hindi naman siguro bobo yung mga nakikinig sa'yo. Bakit si Sara at si Sara na lang? Diba? Halimbawa, Father, hamunin kita. Dahil dati kang adik. Ako sa tingin ko, adik ka hanggang ngayon eh. Tingin ko lang yon. Ba't hindi ka magpa-drug test? Di ba? Pwede ba yun? Hindi basta-basta ganun yun. Pero pwede kitang hamunin. Gusto mo, dalawa tayo, sabay tayo magpa-drug test. Walang problema. Pa-drug test tayo. Gusto mo, araw-araw tayo magpa-drug test. Kasi kung adik ka, hindi mo kayang matiis na hindi ka magda-drugs. Gusto mo, sabay tayo mag-drug test. Wala namang problema doon. At least ako patas. Hindi katulad nyo na nakaturo lang kayo kay Sara. Diba? Pag ako naghamon, dalawa tayo. Gusto mo nga, sabihin ko rin kay Bongbong Marcos, pa-drug test siya. Sasabihan ko rin si Sara, magpa-drug test. Patas, di ba? Yun yun. Kaya wag mo sabihin walang politika dito. Ginagawa mong bobo yung mga Pilipino eh. Father, taas-taasan mo naman ang tingin sa mga Pilipino. You are underestimating them pag sinabi mong walang politika dito. Ginagawa mong bobo Pilipino. Ito ang gusto kong pagdiinan. Bilang pari ng simbahan. So, he is trying to represent the Catholic Church. Bilang pari ng simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel, and that is why I'm here. So, ibig niyang sabihin, yung katotohanan ay galing o nakapaloob sa gospel, sa magandang balita. Kaya ako nandito. Yun ang sabi ni Pa. Kaya ako nandito bilang pare dahil ang gospel ay tumitindig sa katotohanan. Tama ka dyan, Father. Pero meron ka ring mali. Okay? Bakit kanyo? Eto yan. Ano ba ang ibig sabihin ng gospel? Ang ibig sabihin po ng gospel ay magandang balita. Huwag po tayong makakalimot dun. Magandang balita ni Jesus Christ. Yan po ang gospel. Ano yung magandang balita ni Jesus Christ? Na yung taong makakasalanan, ikaw, ako, tayong lahat na makakasalanan, namatay si Jesus Christ sa krus para pagbayaran ang kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat, namatay at nabuhay ulit. Ibig sabihin, He conquered death. Nabuhay muli. That is very important in the gospel. Pinapaliwanag lang po natin. Ang gospel ay nabuhay muli si Jesus Christ. Ibig sabihin, fully paid yung kasalanan natin na kung tayo ay
aasa sa Diyos at isusuko natin ang buhay natin sa Diyos, kay Jesus Christ, pag tayo'y namatay ay magkakaroon ng habang buhay dahil tayo ay mabubuhay muli sa langit. That is the gospel. Iyan ang dapat ikinakalat mo. It has no connection with BP Sara. No connection at all sa politics na gusto mong itapon sa Pilipinas, sa Pilipino. Gospel is about changing people's lives. Pagbabago ng buhay ng isang tao dahil kay Hesukristo. Dahil pagsuko ng buhay kay Hesukristo. Yun ang dapat itinuturo mo. Yun ang dapat tinuturo ng mga liderato ng simbahan. That is the gospel. Okay? Yan yung gospel, kaya maraming tao nagbabago. Yung dating adik nagbabago, yung dating lasenggo nagbabago, yung dating masamang tao nagbabago, yung dating magnanakaw nagbabago, yung dating sugarol, babaero, etc. nagbabago because of the new life. Namatay kay Jesus Christ, nabuhay muli. Yun ang ibig sabihin, Father. Wala tong koneksyon kay Sara, kay Bongbong Marcos, kay Boying Rimulya, sa Pinklawan, sa pula, sa green, sa DDS. Wala pong koneksyon doon, Father. Kaya ako nanggagalaiti dito. Kung meron kayong political color, that is okay. Karapatan nyo yan bilang tao. Pero ilabas nyo dito ang reliyon. Lalong-lalo na ang gospel. Okay? Walang connection, Father. Okay? So, paano? Pinaliwanag lang po natin kasi baka naliligaw po eh. Wag nating tatabigin ang gospel. Okay, next po. Ito, papakita ko sa inyo. Ito ay para paalalahanan lamang kayo patungkol sa pari na ito. Baka kayo ay napanood nyo na or baka naman hindi. Ganun pa man, ay gusto kong bigyan ng komentaryo. You said that you used drugs for 15 years. Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po. Nako, si Father. Nagsasabu. 15 years. Nagsasabu. O bago pa mag-shabu. Pari ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Oh, yabang pa na sa... Pari ka na noon? Ito mo makasagot. Siyempre, hindi pa po. Hindi ka pa pari? Natural po. Natural po, hindi pa siya pare. Ito ha. So, pinagmamalaki niya, nagbagong buhay. So, yung sinasabi ko about the gospel. Tingnan natin. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na Shabu? Father, ako sagutin niyo. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16? Grabe! 16 nagsasabu na. Wala pa akong kamuwang-muwang noon. Puro basketball pa ang alam ko sa buhay noon. Wala pa ata akong hilig sa noon, sa chicks. Pero ito, nagsasabu na si Father. 16. Nagbagong buhay ba? Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006? 2006 siya naging pare. How old were you? 2006? 31 ho. 31? So, 31. Kailan siya naging pare? Hindi naman siguro 31. Baka mid-20s. So, ano ibig sabihin? Pari na o seminarista, nagsasabu siya. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron Shabu? po akong tinatawag na relapse. Ayo! Immaculate relapse. Parang yung insertion ni Risa Ontiveros. Kasi tinanong siya kung hindi ba siya pare nung nag-addict. Nahuli siya dun sa questioning ni Bato na dati pa siya 15 years na siya huminto. Ay 15 years ago siya droga pero huminto na siya. Pero nabuko ni Bato,
Nung nandoon pala siya sa seminaryo, hindi natin alam hanggang tuloy-tuloy, hanggang pagpapare. O baka hanggang ngayon, nagdodroga pa rin, hindi natin alam. Pero nabuko, to the very least, nung nag-aano siya, seminarista, hindi pala yun. Di ba tinanong kung nag-a-addict siya nung pare? Sabi niya, hindi. Yung pala relapse. Hindi siya addict nun, relapse. Again, parang kay Risa, hindi yon insertion. Amendments. Mga sinungaling na to. Mambira. Inuulol nyo mga taong bayan. Anong tingin nyo sa taong bayan si Raulo? Para paniwalaan yung mga kagaganyan ninyo. Mr. Chair, relapse. Relapse. So, hindi siya nagda-drugs noon. Ano masasabi ni Father? Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas Yung mga yung 18 senador, mga hudas. na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. So, yung mga senador na yon, ay mukhang alagad pero balasuba. Sino kaya pinaparinggan mo dyan, Father? Baka yung sinasabi mo tumama sa'yo. Hindi, ako lang naman. I don't want to judge, okay? Pero kasi, lahat naman tayo naging makasalanan. It's just that na may mga nagbago, may mga hindi nagbago. No? Pero if titingnan natin yung pag-uugali ni Father ngayon, ako'y napapaisip, anong sa tingin ninyo? Nagdodroga pa rin kaya ito? Kasi parang the way siya magsalita, parang sunog ang utak. Hindi natin alam kung yun ay effect pa yun nung dati na nasunog na yung utak niya. Nagsasuffer lang siya ngayon. Until now, nagdodroga pa rin siya. Ayokong pagbintangan, pero ako'y napapaisip talaga baka itong pare na ito. Baka lang naman ako'y napapaisip ng droga. Baka mamaya maisip niya, gusto mo baka hamunin tayo ng drug test. Okay lang. Lalaban naman po tayo ng drug test. Hindi sa pinagbibintangan ko ito, mahirap din naman maghusga, pero ako'y talagang napapaisip. Diba? Ako'y napapaisip sa kanyang gawain. Ngayon, kung magkataong talagang kami maglaban sa drug test, wala namang problema. Kung gusto niya, kung meron siyang mahahanap na nagda-drug test, kung simula't pinakabata ay nagdroga na ako, kung merong ganung klaseng test, ako'y handang harapin yun. Dahil hindi naman po sa nagmamalaki tayo. Marami rin naman akong kalokohan sa buhay. Ako'y naman ay aminado ron. Pero ang pagdodroga ay never. Since birth, virgin. Virgin sa droga. So kung tayo, wala namang problema. Laban tayo ng drug test. Diba? Pero sana si Father, mag-concentrate doon sa kanyang wag niya nang idamay yung simbahan and yung gospel sa pagkampi niya sa pink. Being a personal, pwede ka naman kung gusto mo makisaw-saw sa politika, wag mo na isama yung gospel. Kaya sa akin lang naman yun. Kasi lihis masyado, kaya kailangan ko sabihin yun dahil maraming maliligaw po dun. Very important. The most important for Christians is the gospel. So wag po nating iligaw and isawsaw natin sa politika. That is, ako'y mabanggit ko lang muli, yan yung ang pumatay kay Jesus Christ is because of politics. Let's not forget. Kaya wag nating isama yung gospel dyan. Okay?